Sa Saudi Arabia matatagpuan ang pinakamalaking indoor fountain sa buong mundo. Dahil sa sobrang init nga dito sa Jeddah, Saudi Arabia, gabi na nga nang tayo lumabas at gumala. Yun nga lang, paglabas natin ay sobrang traffic naman sa kalsada ang ating nadat. Kaya nagbabakasakali na lang tayo na maabutan para nating bukas yung pupuntahan nating mall. Dahil dito sa lugar na to ay sobrang matraffic talaga. Maikukumpara ko nga pala ang Jeddah sa Pilipinas dahil itong Jeddah ay malapit sa dagat at dahil dyan sa nagpapainit. At kung malamig naman, sobrang lamig din. Kaso nga lang sa season na talagang mainit ang Jeddah ngayon. Parang Pilipinas talaga tagaktak yung pawis. Nakarating na nga ako sa pupuntahan kong mall. Akala ko nasa Las Vegas tayo kasi ang ganda ng mga pailaw, ang kinta, ang liwaliwanag ng buong paligid, ang daming tao. Kaya ito pala ang Red Sea Mall. Balita ko, isa ito sa pinakamalaking mall dito sa Jeddah, Saudi Arabia. At dahil dyan, huwag na natin patumpik-tumpik, karakarakan. Now na, pasukin na natin tong mall nila. Sa Pilipinas, mahilig na rin mag-mall ng mga tao dito dahil nga mainit, malamig sa loob ng mall, lalo sa season na ito. Kaso nga iba yung mga mall style nila dito, no, medyo pahaba pero hindi ganun katataas. Unlike sa Pilipinas na talagang pataasan, pabonggahan. Dito hanggang second floor lang. Third floor, pinakamaganda ng third floor. Kadalasan hanggang second floor, third floor lang talaga. Yun yung maximum ng mga mall nila. At eto na pala yung sinasabi ko sa inyong pinakamalaki fountain or indoor fountain dito sa Saudi Arabia or sa buong situated siya sa pinaka-center ng mall. At eto nga, ang daming tao, ang daming namamasyal. Lalo pag Friday, family day, maraming lumalabas, magkakapamilya or magkakabarkada. Kaya nakakatuwa lang dahil talagang nagbago na ang Saudi. Lumalabas na rin yung mga babae at hindi na lahat obligado mag-abaya. So parang normal. Kaya yung nakakatuwa sa mga panahon na to ng Saudi, hindi na rin sila ganun katakot sa camera, hindi na sila nagagalit pag medyo nahagip sila. Sa pag-iikot-ikot natin dito sa mall na ito, nakikita ang daming mga restaurant nagkalat din, ang daming mga tao na nagpa-picture-picture. Although marami rin ng mga Pilipino na nandito at ang pinaka nakakatuwa dito sa Saudi mga ka-colors, meron na rin silang sinihan. Uso na rin yung sinihan dito dahil kamakailan lang naman nagkakaroon o pinapayagan na magkaroon ng sinihan dito sa Saudi Arabia. Ito to, ang daming sinihan na naglipala dito sa Saudi mga ka-colors at ang daming pala. May mga pagkakataon, may mga buwan na may pinapalabas ng mga Pilipino na mga lalo din sa lugar namin sa Abha, nakakapanood na tayo doon ng mga Pilipino. Sa patuloy nating pag-iikot mga ka-colors, nasa third floor nga pala yung pinaka-food court nila at kaso nalungkot naman tayo, wala akong nakitang Jollibee. Meron dong McDo, KFC, Burger King, or dahil medyo nagtagal tayo sa mall, eto, pupunta naman tayo sa ating next destination, ang Jeddah Corniche. At grabe, hindi na masyadong matraffic in fairness. At dire-diretso na yung biyahe natin. Yun nga lang, bawat pamasahe dito mga colors ang mahal. Gasolina, pero mahal ang pamasahe dito sa Careem. Careem ang tawag dito sa mga taxi or Grab. Kasi ito kagaya ng Pilipinas na pwede ka sumakay ng taxi, ng jeep, or ng bus dito. Transport mo lang talaga, Grab or Careem. Yun lang talaga pwede dito. Hola, gabi na agad mga ka-color sa oras na yun. Dire-diretso na tayo dun sa next destination natin. Pupunta naman tayo sa Jeddah Corniche. Yun ang Corniche malapit sa dagat. No? Doon tayo mag-tambay uli. Doon na naman tayo mag-vlog sa susunod na mga vlog natin mga ka-color. Dahil napakalawak din ng Jeddah. Marami ka rin talagang mapapasyalan. Marami kang at marami kang magagalaan na pwede talaga lalo na sa harap ng dagat. Yes, dahil yun yung isa sa dinadayo dito ang tumambay dun sa Baywalk o dun sa pinakaharap ng dagat. Napakalawak ng area doon na pwedeng maglakad-lakad, magpahangin, namnamin yung mismong harap ng dagat. At dahil dyan, samahan nyo ulit ako sa sunod mga ka-colors. Hindi bukas, hindi mamaya, kundi now na! Naglalaban na yung mga puno. Ay, kasi nga ang ano ngayon, normal na kasi magpapalit ka rin ng season, di ba, ang Saudi. Kaya normal doon. Pero hindi naman totally na ano yung mga lugar lang na binabakagay dun sa amin malapit. Pero hindi naman talaga as in, parang ganito lang. Yung may mga malalalim na lugar, yun yung binabaha pag naipunan ng tubig. Ganon. Basta yan.